Sa mga first time po akong makikita, my name is Joseph Lim. 17 years na po ako sa network marketing industry. At right now po, ang pagiging YouTuber is just my hobby. Nag-i-enjoy po ako dito kasi marami pa mga taong natuturuan na makita nila kung ano yung mga skill set na meron ako, bakit ako naging successful sa buhay. Ngayon, simulan natin. Ang topic na pag-uusapan natin, napakasimple lang. Okay, ang pag-uusapan po natin, dumating ka ba sa point na nagtaka ka or nagtataka ka, bakit may mga tao na madali nilang nakukuha yung mga gusto nila? Totoo yun, kasi may mga tao na hindi naman ganun kasipag, pero parang ang gaan-gaan ng blessing sa kanila. May mga tao naman na parang sobrang sipag, pero bakit parang ang bigat-bigat ng blessing sa kanila? Okay? Ready na ba kayo? Kaya umupo kayo dyan po ng komportable para namnamin nyo po ng sobra tong mga sasabihin ko kasi makakatulong po talaga to sa inyo. Number one, may tinatawag po tayong law of universe. Okay? Ano ang law of universe? Ito yung mga basic law na dapat naiintindihan natin. Example, may tinatawag tayong law of gravity. Ang law of gravity, pag tumalon ka sa building, kahit anong klaseng lahi meron ka, kahit anong klaseng religion ka, mabait ka o hindi, bottom line, pag tumalon ka, mahuhulog ka, that is law of gravity. May tinatawag naman tayong law of karma, na ang law of karma, kung anong itatapon mo, ibabalik sa'yo. Magtanim ka ng magaganda, aani ka ng magaganda. Magtanim ka ng hindi magaganda, aani ka rin ng hindi magaganda. May tinatawag tayong law of polarity. Kumbaga, may dilim, may umaga. May dual eh. Parang katawan natin, may female at male. Okay, now, simulan na natin guys kung paano. Now, ang katawan natin, ang tawag po sa katawan natin is just energy. Nagbabibrate po tayo. Kasi sa tiniest part, itong nakikita nyo sa likod ko, this is solid. Okay, solid tong upuan na to. Pero pag tinignan mo sa microscopic level, hindi na po siya solid kasi nagmo-move siya. Di ba meron siyang tinatawag, ang cell natin may tinatawag na proton, neutron, electrons. At lahat po siya nagbabibrate. At kung mapapansin mo, ang isang tao na positive, ano ba mga positive in love? Ang isang taong in love, para siyang lumulutang. Are you on Facebook? Because I definitely like you. Okay, diba para siyang lumulutang sa habang naglalakad siya. Ganun ang pakaramdam ng isang taong positive. Masayang masaya. Once na positive ka, gusto mo makipag-usap sa iba't ibang tao, gusto mo maraming nang-meet. Once nandun ka sa negative aspect, negative stage, mabigat ka. Diba kaya may mga times tayong nararamdaman natin ganito, may kausap kang tao, may problema, nagkwento siya na nagkwento ng problema niya. Kahit wala ka naman problema, pero pag hiwalay nyo, parang ang bigat-bigat din ang pakiramdam mo. Okay, kasi nga, ang mga taong positive nasa taas, ang mga taong negative nasa baba. Okay, no? Bakit ko ito ine-explain sa inyo? Para maintindihan nyo na hindi magiging magaan ang blessing sa inyo pag napakabigat ng energy nyo. Okay, I'll just give you example. Bibili ka ba sa isang tao na parang ang yabang-yabang, parang grabe kung ano? Di ba? Siyempre hindi. Bibili ka normally sa isang tao na magaan ang dugo mo sa kanya. Kaya even sa amin po sa networking, tinuturo po namin yung pagbibuild ng rapport na dapat in a short span of time, maging magaan yung pakaramdam mo sa tao yun. Kasi minsan kahit ang ganda ng pinipresent mo, pero yung tao mismo kausap mo, parang hindi nagagaanan sa'yo. End of the day, hindi siya sasali, hindi dahil sa magpangit yung pinipresent mo, hindi siya sasali kasi ayaw niya sa'yo. Okay, now, ano yung dapat nyong gawin na step by step para dumating sa time na maging magaan kayo at yung blessing na bumabagsak sa inyo? Kasi may mga sinatawag tayong law of universe. Katulad ng sinabi ko, may law of karma, law of polarity, law of cause and effect. Ang daming law eh. Pero itong ini-discuss ko sa inyo, ang tawag po dito, law of least effort. Kung gusto nyo na yung mga gusto nyo sa buhay, makukuha nyo ng napakagaan lang, tapusin mo tong video to. Okay? O, simulan natin. Boom! Okay, tandaan nyo. Letter F. Okay, ano yung letter F na to? Forgiveness. Yes, kailangan mong i-forgive. Sino ang pinakakailangan mong i-forgive? Number one, you need to forgive yourself. Huwag mong isipin yung mga dati mong failures, yung mga mali mong desisyon ng past mo, kung may mga nagawa ka man hindi maganda, forget about it. Your past will never define who you are. Tandaan mo, every 7 years, nagpapalit po ng buong cell ang katawan natin. Technically, every 7 years, you are a new person. Kaya malamang, kung sino ka ng past mo, hindi na ikaw yan. Kasi since nagpalit na yung buong cell ng buong katawan mo. Kaya kung mapapansin nyo guys, every 7 years, nagkakaroon po tayo na tinatawag na major changes sa buhay natin.
7 years old, 14 years old, 21 years old, 28 years old, 35 years old. Diyan tayo nagkakaroon ng major changes. It's either sa career, sa relationship, or sa buhay natin. Okay, now, ano yung point ko? You need to forgive yourself kasi hindi ka makakapag-move forward kung ang dami mong bit. Ang lagi kong sinasabi, para siyang sama ng loob. Ang sama ng loob, para po siyang basura. Hindi ka naman magdadala ng basura sa loob ng bahay nyo, di ba? Kaya nga nilalabas mo yung mga basura. Ganon din yung sama ng loob mo sa sarili mo. You need to forgive yourself. Pangalawa, forgive your parents. Kung meron ka mang sama ng loob sa magulang mo, forgive them. Kasi walang magulang na gustong mapasama yung anak. Lahat ng magulang, minahal nila yung anak nila sa pag-aalam nila at pagkakaakala nila tamang klaseng pagmamahal. Kaya in short, kung ano man yung pagkukulang sa'yo ng parents mo, forgive them. Hindi nila ginusto yan. Kung may mga gusto ka na hindi nila nabigay, move on na. Okay? Kailangan mo nang kalimutan yun at mag-move forward ka lang. Mag-isip ka na lang na bottom line, kung hindi ka nilikha ng parents mo dito, wala ka rin dito sa mundong to. Okay? Sunod, you need to forgive lahat ng mga taong may ginawang hindi maganda sa'yo. Yung mga, kung may karelasyon ka, niloko ka, patawarin mo sila. Kumbaga, magpasalamat ka na lang na bottom line, kaya sila nawala sa buhay mo kasi sila na nagsasabi na hindi sila deserve para sa'yo. Kumbaga, may nag-aantay na darating sa buhay mo na mas deserve mo pa at much better pa kumpara sa kanila. May mga utang, kalimutan mo na yun. Kung kaya mo kalimutan, moving forward ka na kasi yun ang pinakakailangan yung gawin. I'll just give you example. Bakit ang mga bata masasaya palagi? Kasi mabilis sila mag-forgive. I'll just give you example. I will give you one good story. This is one of my favorite story. May isang seminar. Itong seminar na to, yung speaker, sobrang galing. Sa sobrang galing niya mag-joke, lahat ng tao ng tawanan, as in tawanan na masakit sa tiyan. Yun ang nangyari talaga, as in tawanan masakit sa tiyan. After mag-joke niya, ditawanan lahat ng tao. Nung humumpa yung tawanan, nag-joke ulit yung speaker. Kung ano yung joke niya nung una, yun lang din yung joke niya nung pangalawa. In short, inulit niya yung joke. Anong nangyari sa audience? May mga audience na tumawa, may mga ibang hindi na tumawa, may ibang nakiramdam. Anong nangyayari? Bakit inulit ng speaker yung joke niya? In short, after ng speaker magbagsak ng joke niya ng pangalawang beses, nag-joke ulit yung speaker. Alam niyo kung ano? Good news kung ano yung joke niya nung una. Nung pangalawa, inulit niya lang. Inulit niya pangatlo, inulit niya ulit joke pang-apat, inulit niya ulit panglima. Nung panglima, siguro napagod na yung mga crowd, wala nang nagre-react. Lahat ng crowd sabi, bakit kaya inulit niya ang speaker yung story niya, paulit-ulit na lang yung joke niya. Nung wala nang nagtawanan kahit isa, biglang pumalakpak yung speaker. Sabi ng speaker, congratulations guys, you learned the greatest lesson in your life right now. Sabi ng mga, ano kayang lesson doon? Inulit-ulit niya lang yung joke. Sabi ng speaker, guys, how come hindi nyo kayang pagtawanan ng paulit-ulit ang iisang joke? Pero bakit nagagawa nyong iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema? Minsan, yung problema, years na. 10 years ago na hanggang ngayon, umiiyak ka pa rin. Yung kaaway mo nung elementary, baka hanggang ngayon hindi mo pa rin napapatawad. In short, bottom line, forgive your enemies not because they deserve to be forgiven. Forgive your enemies because you deserve a peace of mind. Bottom line, pag ikaw nagpatawad sa lahat ng pagkakamali ng mga taong may ginawa sa'yo, ikaw ang nanalo. Kasi gagaan ang pakiramdam mo. Di ba na-imagine mo ba na may mga kagalit kang tao? Pag nakikita mo yung kagalit mo, anong nangyayari? End of the day, pag nakita mo yung kagalit mo, masisira araw mo, ikaw lang ang lugi. Kaya ako, laging ganit lang ang mindset ko sa buhay. Pag nagkakaroon ako ng ex, nag-break kami ng ex ko, ako, ang goal ko lang lagi, to become a better person. Mas maging better person ako para at least pagdating ng oras, sa akin pa rin yung advantage. Kaya yun po ang tip ko sa inyo. Una, sa letter F, forgive everyone, lalo na sarili mo. Para masimulan natin, mai-reset natin at gumaan ng gumaan ang katawan mo. And, tapos na tayo sa letter F. Ngayon naman, letter A. Okay, ano meron? Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ito yung pinaka-problema ng karamihang tao. Actually, majority ng tao, this is the problem. Hindi natin literal talagang alam kung ano yung gusto natin sa buhay. Just like pag nagkakaroon ka ng partner. Di ba pag nagkakaroon tayo ng partner, gusto lang natin yung parang perfect partner para sa atin, Mr. Right, Miss Right, but hindi natin kiniklear. Very rare ang tao na naglista ng mga gusto niya sa partner niya. Example,
Nilista mo ba kung ang gusto mo maputi, mahaba ang buhok, magkano ang income bracket na dapat kinikita ng karelasyon na gusto ko? Galing ba siya sa maayos na family, broken family? Hindi natin siya nilalagay. Then, how can you target ang isang bagay na hindi mo nga alam kung ano ang gusto mo? Nagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Sorry. Maraming taong gustong yumaman, pero ang pinapanood ng mahihirap. Ang pinapakinggan ng mahihirap. Ang mga kasama, mga mahihirap. Ibig sabihin, hindi ka clear sa gusto mo. Kung magkakaroon ka nga ng kotse, dapat alam mo ano ang kulay, ano ang brand. But very rare tayo nagiging ganon. Guys, clear naman eh. Sabi, ask and you shall receive. Sinabi, hingiin mo lang, ibibigay. Ang problema kasi natin, hindi natin minsan na-identify na ang katawan natin, iba't ibang department to. Ang utak minsan, iba ang sinasabi, iba ang iniisip niya, iba ang sinasabi ng bibig mo, iba naman ang ginagawa ng katawan mo. Diba? Ilang beses ka nang naglibate, yung sabi mong hindi ka nakakain. Tapos maya-maya yung kamay mo gumagalaw, kumukuha na naman ng pagkain. Mamaya-maya yung bibig mo ngumunguya na naman ng pagkain. Pero ang gusto mo mag-diet, ganun ka-disoriented katawan natin. Kaya dapat maging very, very clear ka. Banggitin mo kung anong gusto mo at mag-stick ka doon. Katulad sa akin, ever since bata ako hanggang ngayon, ang goal ko talaga yumaman. Never ako nagkaroon ng doubt sa sarili ko na magiging mayaman ba ako? Hindi. Alam ko sa sarili kong yayaman talaga ako. In short guys, you need to arrive kung nasaan ang gusto mong puntahan. As of now, dapat kung, halimbawa, gusto mong yumaman. Tapos ngayon wala kang pera. Diba? Wala kang pera, wala ka pa magandang opportunity. Okay lang yan. Kailangan mo nang makarating doon. Dapat maramdaman mo nang mayaman ka. Ako naalala ko dati pumupunta ako lagi sa mall. Pag pumunta, ito bata pa lang, bigyan ko example. Bata pa lang po ako, gusto ko magkaroon ng PlayStation 1. Eh wala akong pambiling PlayStation 1, ayaw din akong bilan ng parents ko. Ano ginagawa ko? Lagi akong pumupunta dun sa nagbibenta ng PlayStation mga CD. Sabi ko, miss, patry naman. Nagkaganon ako kahit wala akong PlayStation. In short, binivisualize ko na yung sarili ko, nadarating ang time, magkakaroon din ako ng PlayStation. And true enough, high school ako, nagkaroon po ako ng PlayStation 1. Ganon din po sa result dito sa networking industry. Nung na-recruit po ako sa networking, nakita ko agad sarili ko, nayayaman ako, magiging sikat ako, magiging magaling akong speaker, darating ang time makakapag-travel ako sa iba't ibang bansa. In short, bago pa man mangyari sa akin yun, nakarating na ako doon. Kaya if you're going to ask yung mga taong successful, di ba katulad ng story ni Walt Disney, yung gumawa ng Disneyland. Yung gumawa ng Disneyland, namatay siya bago matapos yung first na Disneyland. Tinanong ngayon yung anak niya, in-interview yung anak niya, sayang hindi nakita ng father mo kung ano ang nangyari sa Disneyland. Alam mo sabi ng father niya, no, you're wrong. Nakita na ng father ko kung anong mangyayari nung nagsimula pa lang siya. Kasi bottom line guys parang ganito yan eh. Manliligaw ka ba sa isang babae kung alam mong hindi magiging kayo? Diba? Binisualize mo muna na magiging kayo eh. Araw-araw mo nililigawan, tinitext, kahit minsan hindi nagre-reply sa'yo, tinitext mo pa rin. Kahit feeling mo parang ayaw sa'yo, punta ka pa rin ng punta, hanggang isang araw naging kayo. I think I've seen you before. Yeah, I think I saw you in my dreams. Kaya ganun ka-importante na dapat you should be very clear kung ano ang gusto nyo sa buhay nyo. And, eto na po, second to the last tayo is S. E-A-T. Sit, align. Okay? Kailangan maging align. Bata pa lang, tinuturo na po tayo mag-align. Di ba naalala nyo? Yung align. Okay. Ano tong sit na to? Yung sound, yung letter E is emotion, yung nararamdaman mo. Yung letter E is action. Yung letter T is thoughts. Kailangan maging aligned itong apat na to. Ulitin ko. Sound, emotion, action, thoughts. In short, paano siya magiging aligned? Kung gusto mong yumaman, dapat ang lumalabas lang sa bibig mo lahat ng positive. Lahat payaman. Kahit, example, bibigyan ko ng example. Ang isang taong payaman, pag may nakita siyang bibili niya to, nakita niya yung halaga, 1,000 pesos. Pag payaman ka, grabe, 1,000 yan. Sige,
Paano ko kaya magagawa ng parang ipunin ko yan para makabili ako? Yan yung payaman. Paano naman yung poverty consciousness? Ito yung pahirap. Okay, nakita niyo, 1,000 pesos. Ay, grabe, ang mahal-mahal naman yan. Wala akong pambili. Yun ang pahirap. Kaya dapat maging clear kayo sa sounds nyo. Wag na po kayong babanggit ng mga bagay na ayaw nyo mangyari sa inyo. Huwag ka magsasabi ng mahirap, hindi ko yan kaya, nauna na sila, para sa kanila yan. Yan, poverty consciousness yan. Ang dapat mong laging sasabihin, paano ba nila ginawa, ano ba dapat kong gawin, ano yung magiging improvement ko, yun yung payaman. Kaya you need to be very careful sa lumalabas sa bibig nyo. Tandaan nyo guys, hindi tayo kumakain ng sirang pagkain. That is the reason bakit nandito ang ilong at nandito ang bibig. Kasi pag ang pagkain papasok pa lang, maaamoy na niya, malalaman na niya, oh, sira pagkapagkain, huwag mo na kainin. Or maayos yung pagkain, kainin mo yan. Yun ang purpose bakit ang ilong nandito. Kasi imagine mo kung ang ilong nasa likod, ang awkward kasi hindi mo maaamoy yung food. Okay, now, kailangan maging very clear yung lumalabas sa bibig mo. Hindi ka nagpapasok ng basura sa bahay mo, hindi ka rin nagpapasok ng basura sa bibig mo. Kaya huwag ka rin magpapalabas ng basura sa bibig mo. Huwag na huwag mong sasabihin yung mga bagay na ayaw mo mangyari sa'yo. Di ba tingnan mo mahihirap? Ano mga lumalabas lagi sa bibig nila? Mahirap ang buhay, kurap ang gobyerno, malas kasi kapitbahay ko, yung magulang ko kasi istorbo. Di ba? Ganun sinasabi lagi ng mahirap. Anong pinag-uusapan ng mayaman? Paano lalang yumaman? Ano yung mga magandang lugar puntahan? Saan maganda mag-shopping? Di ba nakikita mo difference? Okay, that is sound. Sunod is emotion. Yung nararamdaman mo. Di ba paano ba maglakad ang isang mayaman? O, ito na lang para mas makarike. Paano ba maglakad ang isang in love? Di ba isang in love, chin up, talagang tontuwa siya. Paano maglakad ang isang nabasted lang? Di ba parang nakayuko na mambagal maglakad, tapos minsan gusto magsolo. Ganon yon. The same with you. Dapat ang emosyon nyo, kahit wala kang pera, ramdam na ramdam mong mayaman ka. Tandaan mo, hindi mo kailangan. Ito nga lagi kong sinasabi sa iba, kahit tamba ka ng problema, ang dami-dami mong problema. Baon ka sa utang, iniwan ka ng karelasyon mo, parang piling mo, binagsakan ka ng buong mundo, pustahan tayo. Manood ka ng comedy? Oo, manood ka ng comedy, mamaya tatawa ka. Oh, may nagbago ba sa problema mo? Wala. Pero bakit ka tumawa? Kasi kaya mong i-alter ang emosyon mo. Kaya mong baguhin ang emosyon mo sa gusto mong maramdaman. Kaya kung alam mong yayaman ka, dapat ngayon palang nararamdaman mong mayaman ka na. Kahit yung bahay mo parang barong-barong, feeling mo, bakasyonan mo lang yon. Wala kang makain kasi kulang ka sa budget, isipin mo na lang nagda-diet ka. Kumbaga, in short, kaya natin i-alter ang emosyon natin. Naglalakad ka ng malayo, isipin mo na lang, nag-treadmill ka or nag-gym ka, nagka-cardio ka, mayroon solusyon sa lahat. Kaya dapat yung emosyon mo, ayusin mo na maging align. Kung gusto mong yumaman, ang lumalabas lahat sa bibig mo, yayaman ka, at dapat ang nararamdaman mo, mayaman ka na. As early as ngayon, ramdam na ramdam mong mayaman ka. Okay? Sumunod is sit. Okay, letter A. Action. Okay. Ano ba ang action ng mga mahihirap? Nangungutang, nagpapalibre, nanggugulang, hindi nagbabayad ng utang nila. Yan ang mga mahihirap. Ano ba ang ginagawa ng mga mayayaman? Ang mayayaman, naghahanap lagi ng negosyo. Kasi pag may negosyo, may kailangan ng mga empleyado. Marami kang pwedeng tulungan ng mga tao para kumita ng pera. Ang pinag-uusapan lagi ng mga mayaman, ang mga action nila, paano lalong kumita ng pera. Di ba yan ang nagiging battle cry minsan ng mga mahirap na, grabe naman yan, puro pera pinag-usapan. End of the day, kailangan natin pag-usapan ng pera kasi ang pera, it is just like an oxygen. Ang pera para po siyang oxygen. Pag wala ng oxygen dumadaloy sa katawan mo, mamamatay ka. Subukan mo wala ng pera na dumadaloy sa buhay mo. Titigil ang kuryente sa bahay nyo. Titigil ang laman ng rep nyo. In short, pag nawalan ka ng tinatawag na supply ng pera sa sarili mo, ang dami rin titigil. Sabi nga nila, when poverty knocks on your door, love flies away. Ang pagmamahalan, may certain extent lang yan eh. Pero pag tumagal na pareho kayo gutom, pareho kayo walang pera, maghihiwalay pa rin kayo. Kaya there's nothing wrong pag-usapan ng pera kasi umiikot naman talaga ang buhay natin sa pera. Pambayad ng kuryente, pambayad ng matrikula, pamasahe, panggasolina, kuryente. Doon naman tayo umiikot. And for me, there's nothing wrong na pag-usapan yan. Okay? Bottom line for me, dapat ang action mo na maging pangmayaman. Okay? At hindi ka dapat nagpapalibre. Dapat nga, nanglilibre ka. Hindi ka na nga dapat humingi lang ng tulong. Dapat ikaw yung tumutulong. Yan yung action ng tinatawag ng mga payaman. Okay? Kaya alam mo na kung bakit ka mayaman or bakit ka mahirap, alam mo na dahil sa mga ginagawa. And last but not the least, thoughts. Ito yung pinaka-importanting makontrol.
Kasi hindi natin ito nakakompute, hindi natin nakikita. Kaya minsan kung ano-anong thoughts ang pinapasok natin sa isip natin, guys, dapat hindi gano'n. Kaya nga ako, simula po ako nung naintindihan ko ano talaga yung way para ka yumaman, hindi na po ako nanonood ng TV. Addict po ako manood ng TV simula umaga hanggang hapon hanggang gabi. Memories ko po lahat ng palabas sa TV before kasi wala ka naman choice. Ang training ng parents mo, simple lang. Anak, huwag ka nang lumabas ng bahay, gabi na, manood na lang kayo ng TV. Anak, huwag na kayo lumabas, manood kayo ng TV. Yun lang lagi sinasabi ng magulang, yun ang parang pang-control nila. Kaya ang TV nakakabelo tuloy ng mind conditioning sa atin. But the problem ng TV, ang purpose lang naman TV, bentahan ka. Yes, hindi po totoo yung sinasabi nila ang goal ng TV, bigyan ng information, bigyan hindi. Ang pinaka-purpose po ng TV is bentahan ka ng mga commercial na kino-commercial sa kanila. Kasi yung mga commercial, hindi naman po yan magbabayad sa mga TV station kung hindi din po sila kumikita. At ang TV station naman, hindi naman talaga niya nahabol yung mga tao. Ang pinakahabol niya, kaya nila yung habol yung tao. Kasi pag maraming nanonood, may ibibenta nilang mabuti sa advertiser yun na, dito kayo sa amin pa-advertise kasi maraming nanonood sa amin. In short, ang pinaka-major goal ng TV, iisa lang. Bentahan po kayo. Okay? Now, ang bottom line sa akin, guys, yung thoughts mo dapat kontrolin mo. Kaya nga nung naintindihan ko, Diaryo, hindi na po ako bumibili dati ng Diaryo kasi dati ang hili-hili ko rin sa Diaryo because of the influence ng father ko. But nung na-realize ko na hindi siya maganda para sa thoughts kasi fear-based ang Diaryo. Bebentahan ka nila ng puro katakutan. Di ba? Tatakutin ka ng tatakutin. Kaya nun, pinigil ko lahat yun. Nung na-control ko yung pumapasok sa thoughts ko, doon na. Naging align ako ng sobra. Yung sound ko, yung lagi kong sinasabi, yung emotion ko, yung action ko, yung thoughts ko, nung naging align, mas magiging maganda na yung mga mangyayari sa'yo. And last, okay, letter T. Okay, ano yung letter T? Thank you. Okay, nagpapasalamat ka ba? This is my question. Sa tuwing nagdadasal ka sa taas, kailan ka nagpasalamat? Bigyan ko na lang kayo ng isang kwento ulit habang pagtatapos natin isang kwento na may isang bata. Etong batang to, binigyan ng candy. Pagka bigyan ng candy, sabi ng bata, ay, candy, candy, candy! Candy, candy, candy! Sobrang saya ng bata. Question, masarap bang bigyan ulit yung candy ng bata? Yes! Pangalawang senaryo, may isang bata, binigyan ng candy. Bata, candy. Sabi ng bata, ayoko niyan! Gusto ko chocolate, chocolate! Ayoko ng candy! Masarap po bang bigyan ulit yung bata? Di ba hindi na? Now, this is my question. What if yung nagbibigay ng candy yun, si God? Yung binibigay ng candy, ikaw yun. Gaano na karami ang binigay sa atin ng nasa taas? Binigyan tayo ng mata para ma-appreciate natin yung bundong to. Binigyan tayo napakalaking swimming pool na pwede mong tawaging dagat. Binigyan tayo napakalaking playground na pwede mong tawaging bundok. Ang daming binigay sa atin, binigyan tayo ng libreng mentor, may magulang. Binigyan tayo ng magpapatibay sa atin, mga problema. It helps us to become a better person the moment nagkakaroon tayo ng problema. Binigyan niya tayo ng mga masasakit na experience for us to learn, for us to be tough. Para maging matibay tayo, para sa mga darating na problema, mas magiging matatag na tayo. In short, ang dami nang binigay sa atin. Binigyan ka ng libreng hangin. Imagine mo gaano kakaswerte na nakakasingot ka ng hangin ng walang bayad. Diba? Gaano kakaswerte na ang daming tao ngayon na nasa hospital, ikaw ngayon nandyan nanonood ka ng video to at malakas ka pa rin at wala kang masamang nararamdaman. In short, we have so many things na pagpapasalamat natin. Kung doon lang natin siya titingnan. Paano ka bibigyan ng mas madami? Kung ang dami nang binigay sa'yo, mas nakikita mo yung kulang. Mas nakikita mo yung bakit ako walang ganito, bakit sila may ganito. Guys, we have our own timeline. Lahat tayo may kanya-kanya nating journey. Kaya sa akin, practicein nyo po. Practicein nyo yung skill ng pagkakaroon ng gratitude. Kasi bottom line, yung nangyayari sa atin, yung experience mo at reaction mo, yun ang magkakaroon ng difference. I'll just give you mga example. May kotse ka nagasgasan. Pwede kang maging malungkot bakit yung kotse mo nagagasgasan, or pwede kang maging masaya, it is a proof na meron kang kotse. Yung boyfriend mo, niloko ka. Niloko ka at inalisan ka, pinagpalit ka sa iba. Pwede kang maging malungkot kasi bakit ka niloko. Pero pwede kang magpasalamat na nabawasan ka ng isang loko-loko sa buhay mo.
Di ba bakit mo inimintin yung mga tao na niloloko at sinasaktan ka? Di ba dapat pag sinasaktan ka at niloloko ka, tanggalin mo sa buhay mo. E di magpasalamat ka kasi siya rin kumusang tumanggal sa buhay mo. Okay, another example. May mga utang sa'yo mga kaibigan mo hindi ka binabayaran. Pwede kang malungkot kasi bakit sila hindi nagbabayad, or pwede kang maging masaya at least ikaw yung inuutangan. Mas dihamak na mas maganda pa rin ang buhay mo kaysa sa buhay nila. Actually, I have one experience that time. May isa kong downline. Nung kumikita na siya ng malaki, nagreklamo. Sabi niya, Aplen, pambihira naman. Si mama ko, pag nasa bahay, lagi na-on yung aircon, hindi man lang inuko. Tapos hingi ng budget. Pambihira talaga si mama, pag nakikita kumikita ako, biglang lumalaki din yung lifestyle. Sabi ko, di sige, mamili ka. Hindi nang hihingi sa iyo yung mama mo, pero wala ka kasing kinikita. Or kaya nang hihingi sa iyo yung magulang mo, kasi meron kang kinikita. Anong gusto mo? Sabi niya, di doon lang sa may kinikita. In her, guys, yung pagiging positive and negative, it is just, depende yan sa perspective mo sa buhay. Na pag-aaralan na pwede ka maging thankful sa lahat ng nangyayari sa'yo, even sa masasakit na nangyayari sa'yo, pwede ka pa rin ngumiti. Kaya pag-aralan nyo paano magpasalamat sa lahat ng nangyayari sa'yo. And mapapansin mo, balik tayo sa umpisa, letter F, forgiveness. Letter A, ask, maging clear ka kung ano ang gusto mo talaga sa buhay mo. Number 3 is sit, align. Maging align yung emotion, yung sound, yung action, yung thoughts. At last but not the least, be thankful. Letter F, letter A, letter S, letter T. That is fast. Kaya pag sinunod nyo po yung formula ko, bakit kailangan forgiveness? Para gumaan ka. Kasi ang bigat-bigat mo ng dami mga sama ng loob na dala-dala sa sarili mo. Forgiveness para gumaan ka. Yung ask para maging clear ka kung ano talaga ang gusto mo. Kasi minsan, iba yung gusto mo, iba yung gusto ng magulang mo, iba yung nakikita mong gusto ng mga kaibigan mo, kaya nagkakandalito-lito ka kung ano ang gusto mo. Kaya tip ko, sundin mo sarili mo. Mas alam ng sarili mo kung ano ang gusto mo. Huwag mong pakinggan yung ibang tao. Huwag mong intindihin yung emosyon nila. Hayaan mo lang sila. They have their own journey. Mag-focus ka sa gusto mo kasi pag pinaglaban mo ang gusto mo, magiging masaya ka. Pag naging masaya ka, yung mga mahal mo sa buhay, magiging masaya din sa'yo. Pag binaliktad mo, sinunod mo sila, magiging malungkot ka. Pag naging malungkot ka, dulo magiging malungkot din sila. Kaya sundin mo yung sarili mo. Sit, align. Kailangan maging align kasi pag hindi naging align yung apat na yon, para kang nanonood ng concert na iba-iba yung tinutugtog ng isang banda. Yung isang banda, metal. Yung isang banda, hip-hop. Yung vocalist, hip-hop. Di ba pag nagsama-sama, ang makikreate nila noise. Hindi nila makikreate music. Kaya dapat maging align yung gusto mo, sa sinasabi mo, sa nararamdaman mo, sa ginagawa mo. And last but not least, be thankful. Kasi may tinatawag sa mundong to, kung anong itatapon mo, lalong ibabalik sa'yo. Paano ka bibigyan ng sobrang dami kung ang dami nang binibigay sa'yo, hindi ka marunong magpasalamat? Puro reklamo, puro kulang, balik tayo naman ngayon. Subukan mo, tingnan kung ano yung mga magaganda. Magpasalamat ka sa unan kasi may unan kang hinihigaan. Magpasalamat ka sa kama mo, sa rep mo, sa gamit mo. Magpasalamat ka sa lahat. Pati nga yung kaibigan mo na laging nangungutang sa'yo, magpasalamat ka kasi pinoprove niya na one way or another, maswerte ka sa buhay mo kasi mas mababa siya nangungutang. In short, pag sinunod mo yung lahat, magugulat kayo guys. At 100% ipupusta ko po talaga. Sundin niyo lahat ng sinabi ko, magugulat ka. Few days from now, unti-unti nalalaglag lahat ng mga gusto mo sa buhay. Gusto mong kumita, magugulat ka, bigla magkakaroon ka ng opportunity, nakikita ka. But again, ang pin, minsan may mga tatanggalin sa buhay mo. Halimbawa, gusto mong gumanda buhay, may mga kaibigan ka mawawala kasi mapapalitan yun yung mga dapat na kaibigan na makakasama para sa buhay na gusto mo. Gusto mong yumaman. Baka pag nung nangarap ng yumaman, bigla ka nawalan ng trabaho. Kasi kaya winala yung trabaho para ihatid ka talaga dun sa opportunity na yayaman ka. Ganun po ang ruling dito sa mundo. Basta ako, masyashort ko, sundin mo, mangyayari sa inyo lahat ng mga gusto nyo. Kaya stick kung ano ang gusto nyo, ituloy-tuloy nyo lang. Guys, give yourself 6 months. Sundin niyo yung mga formula yung sinasabi ko. Kaya sa inyo din po, sa lahat po ng manonood dito, huwag niyo rin pong kalimutan. I-subscribe po yung YouTube channel ko. At the same time, i-share po itong video to. Kung may mga kaibigan kayo, kakilala nyo na tingin nyo, kailangan itong videos na to, isend nyo po sa kanila para at least makatulong po tayo sa kanila na magbago ang mindset nila at para malaman nila kung ano ba talaga ang formula na ginagawa ng mga successful na tao. Again, this is Joseph Lim. Thank you po! Bye-bye! I-like nyo lang po ang subscribe button at the same time yung bell button, i-click nyo po para maging updated po kayo ng mga videos na ginagawa.